Amari, ano na naman ba to? Hindi ba sinabi ko sa'yo na kamay ang gamitin sa paglalaba kapag ganito ang brand? Madali itong masisira kapag inilagay sa washing machine. Napaka-estupida mo talaga. Galit na tura ng biyanan ni Amari nang pumasok ito sa kusina. Halos isubsob nito ang branded na damit sa mukha niya. Buntong hininga niyang binitiwan ng basong hinuhugasan tsaka hinarap ang kanyang biyanan. Pasensya na po. Pasensya? Tingnan mo nga tong ginawa mo. Hindi ko na maisusuot dahil aang-anga ka. Papalitan ko na lang po. Papalitan? Alam mo ba kung magkano to? Mahalang brand na to. Nagkakahalaga ito ng 50,000. Kaya mong palitan? Sige nga, palitan mo. May pera ka ba? Ni piso nga'y wala ka. Umaasa ka lang naman sa pera ng anak ko. Ngumiti siya at hindi nagpadala sa mga insultong tinura nito. Lagi niya itong nararanasan sa biyanan, kaya ilang pagkakataon na rin ang tiniis niya sa mga in-laws niya. Mahal na po ba sa inyo ang 50,000, ma? Hindi naman po sa nagyayabang pero barya lang po ang ganyang halaga sa mahal na mga gamit na inireregalo sa akin ng asawa ko. Anong sinabi mo? Kung magsalita ka parang nanggaling ka sa mayamang pamilya. Malamang kung ano-anong hinihingi mo sa anak ko. Akala mo siguro ganun lang kadaling kumita ng pera? Tagagawa ka lang naman ng gawaing bahay kaya hindi ka nararapat sa mga mamahaling material. Sasabihan ko ang anak ko na hindi ka bigyan ng kahit ano. Hindi po biro ang maglaba, maglampaso at magluto. Kung sa tingin nyo napakasimpleng bagay lang nun, bakit hindi nyo magawa? Inuutosan mo ba ako? Hoy, babae! Ako ang masusunod sa pamamahay na to, kaya ayus-ayusin mo yung ugali mo. Sampid ka lang sa bahay na to at ako ang nanay ng sinasabi mong asawa. Kung tutuusin, kayang-kaya kitang paalisin dito. Hindi ko po kayo inuutusan, ma. Nangangatwiran lang po ako. Imbis na sagot ang makuha niya, ay bigla na lamang lumipad ang palad nito sa pisngi niya. Mukhang masyado itong napikon sa kanyang sinabi. Ano pa ba nga asahan niya? Sa loob ng 1 taon, buhat nang magpakasal siya, walang nagbago sa trato nito sa kanya. Anong karapatan mong mga tuwiran? Kumpara sa ating dalawa, mas marami akong alam kesa sa'yo. Ni hindi ka nga makatayo sa sarili mong paa. Ni hindi ka nga makapagtrabaho. Ni hindi mo nga magastusan ng sarili mong luho. At ginagatasan mo pa ang anak ko. Masama pong manghamak ng ibang tao para lang iligtas ang sarili. Lalo na po kung hindi nyo pagaano kakilala ang kausap nyo. Aba, at sumasagot ka pa. Makilala ang kausap ko? Bakit? Sino ka ba sa tingin mo? Anak ka ba ni Lucio Tan? Hoy babae, kung ako sa'yo, lumayas-layas ka sa harap ko at nasisira mo ang araw ko. Konting-konti na lang talaga. Akala mo siguro dahil asawa mo si Mike, kaya mong gawin lahat ng gusto mo. Asawa ka. Asawa ka lang. Kaya ka lang naman pinakasalan ng anak ko dahil wala kang pamilya at nakakaawa ka. Kung ako lang ang masusunod, hindi kita gugustuhin para sa anak ko. Ano bang ginawa mo para pakasalan ka niya? Sa tingin ko, gusto mo lang siyang perahan para makaalis ka sa kahirapan. Dapat nga magpasalamat ka na pinatira ka rito. Tandaan mo to, Amari. Gagawin kong impyerno ang buhay mo hanggat dito ka nakatira. Bigla nitong hinila ang buhok niya at kinaladkad patungo sa lababo. Paulit-ulit nitong inilulubog ang mukha niya sa batyang may lamang tubig. Aray, nasasaktan ako. Ano ba? Tama na. Yan ang nararapat sa'yo dahil inakit mo ang anak ko. Hindi ko po siya inakit. Maayos kaming nagsimula. Nagmamahalan kami. Kung siya ang tipo ng lalaki na madaling maakit, hindi ba't problema ng anak niyo yun? Nagmamahalan? Naririnig mo ba ang sarili mo? Kung hindi mo alam, may ibang minamahal ang anak ko. At ikaw, nagkataon lang na nariyan ka para punan ng kalungkutan niya nung panahong iniwan siya ng babaeng tunay niyang minamahal. Kaya magising ka sa pagiging delusyonal mo. Masyado kang ilusyonada na para bang may kakaiba sa'yo para mahalin ng anak ko. Kahit lumpuhin pa kita ngayon, wala siyang pakialam sa'yo. Ramdam niyang malamig na tubig na paulit-ulit na dumadampi sa mukha niya. Halos hindi na siya makahinga. Nang sa wakas ay tumigil ang matanda, nang hina siya't napaupo sa sahig. Linisin mo yung sahig. Gusto ko, tuyo na yan pagbalik ko. Masama niyang tiningnan ang pintong nilabasan nito. Ilang sandali pa, tumayo na siya't ipinagpatuloy ang paghuhugas ng mga pinggan. Nang biglang pumasok si Veronica, ang nakababatang kapatid ng asawa niyang si Mike.
Hoy muchacha, magluto ka na. May mga executives, investors at corporate partners na darating daw dito mamaya. Dito sila magdi-dinner, kaya sarapan mo ang luto mo. Mataray ang ekspresyon nitong utos sa kanya. Uuwi daw ba si Mike? Close ba tayo para tanungin mo ko? Well, total na tanong mo na rin naman, sasagutin ko na. Oo, uuwi siya mamaya dahil hindi naman pwedeng walang star of the night sa dinner. Star of the night? Hindi mo siguro alam, pero ang kuya ko ang tumatanggap ng pinakamataas na pagkilala sa business sector ngayong taon. Businessman of the Year. Nakakamangha, hindi ba? Lalong napakunot ang noo niya. Bakit wala siyang sinasabi sa akin? What? Hindi mo alam? Hindi niya sinabi sa'yo? Wala naman siyang nabanggit. Oh well, no wonder. Bakit nga naman niya sasabihin sa isang muchacha? Muchacha, katulong. Yan lang ba talagang tingin ng mga tao sa kanya sa bahay na ito? At saka mamaya, kasamang dadalo si Grace, ang anak ni Mr. Arnaldo, ang isa sa mga business tycoon na gustong makipag-partnership kay kuya. Grace? Si Grace, yung first love ni kuya. First love? Yun ba ang babaeng tinutukoy ng biyenan niya? Muling napatawa si Veronica nang makita ang pagtataka sa mukha niya. Hindi mo rin alam, si Grace lang naman ang nag-iisang babaeng minahal ng sobra ni Mike. 5 taon silang naging magkasintahan, no? Hindi ko alam ang dahilan ng paghihiwalay nila. Pero sigurado ako na kapag nagkita silang muli mamaya, makakalimutan niyang may asawa siyang muchacha. Parang mga karayom na bumaon sa dibdib niya ang mga salitang yun. Huwag kang malungkot. Ikaw pa rin naman ang asawa niya. Sa papel nga lang. Well anyway, kapag dumating na sila, gaya ng utos ni Mama, doon ka lang sa kwarto mo. Huwag kang lalabas at magpapakita sa mga bisita. Tsaka ka na lang kakain kapag tapos na kami. Naiintindihan mo ba? Mariin niyang kinagat ang ibabang labi. Palaging ganito. Sa tuwing may mga bisita o sabay-sabay silang kakain, hindi siya pwedeng makisalo. Nung una, akala niya'y sinusubok lamang siya kung hanggang kailan siya magtitiis. Ngunit halos 1 taon na siyang namumuhay ng ganito. Hanggang kailan ba siya matatanggap ng pamilya ni Mike? Hanggang kailan siya magtitiis para sa pagmamahal ni Katiting hindi niya maramdaman? Hindi ito ang pamilyang nasa isip niya nung nangako sila sa altar. Naaalala pa rin niyang mga pangakong binitiwan nila sa isa't isa. Ngunit napakasakit isipin na tila imposible nang matupad ang mga iyon. Naiintindihan ko. Yun lamang ang naisagot niya bago tuluyang umalis si Veronica. Agad siyang kumilos upang magluto. Kasama niyang naghanda ng pagkain ang halos 10 kasambahay. Dumating ang hapon. Nang marinig niya mula sa mga kasambahay na nagsimula nang dumating ang mga bisita, agad siyang umakyat sa kanyang kwarto. Tahimik siyang naupo sa isang sulok habang hinihintay na lumipas ang oras. Ilang sandali pa, narinig niya ang bosina ng isang sasakyan mula sa labas. Napasilip siya sa bintana at kusang napangiti nang makita si Mike na kabababa lamang ng sasakyan. Biglang nabuhay ang pag-asa sa kanyang puso. Hiniling niyang sana puntahan siya nito sa kwarto at iyain siyang kumain kasama ng mga bisita sa dining hall. Agad siyang nagbihis ng maayos at naglagay ng makeup. Nagsuot din siya ng mga jewelry. Ilang minuto lang, tila nag-ibang anyo siya. Muli niyang nakita sa salamin ang babaeng minsang tiningala ng maraming tao. Ang babaeng successful at malayang gawin ng bawat gusto. Ang babaeng malayo na sa katauhan niya ngayon. Hindi kaya kailangan lang niyang mag-ayos para matanggap siya ng lahat? Siguro naman kahit ngayon lang, magagawa na siyang ipagmalaki ng asawa niya sa harap ng mga tao. Ngunit, lumipas ang kalahating oras, hindi bumukas ang pinto. Walang Mike na dumating, walang kumatok, walang naghanap sa kanya. Mariing kumuyom ang kamao niya. Hindi niya napigilan ang sariling silipin kung ano ang nangyayari sa dining hall. Ayon kasi kay Veronica, dadalo raw si Grace, ang first love ni Mike. At hindi niya alam kung bakit. Ngunit gusto niyang makita kung ano ang magiging reaksyon ng asawa niya kapag nagkita silang muli ng Grace na yun. Bumaba siya at huminto nang nasa kalagitnaan na ng hagdan. Mula sa kanyang pwesto, bahagya niyang natatanaw ang dining table kung saan nakaupo si Mike kasama ang babaeng katabi nito. Mike, alam mo ba, kung hindi lang din naman dahil sa'yo, hindi ko mapapauwi itong si Grace. Rinig niyang sabi ng isang matandang lalaki. Grace, balita ko, nag-aral ka ng fine arts at gumraduate ka pa raw sa Canada.
Tanong ng familiar na boses ng kanyang biyanan. Yes po, nag-aral ako sa Ontario College of Art and Design University sa Toronto. Major in Visual Arts and Contemporary Painting. Doon na rin po ako nagtapos. Impressive! Hindi biro ang makapasok at makagraduate sa Canada, lalo na sa ganoong school. Actually, pinili ko ang fine arts kasi mahilig sa art exhibition si Mike. Gusto ko kasing hangaan niya rin ako tulad ng panghanga niya sa mga magagaling na artist. Natigilan siya sa narinig. Mahilig sa art si Mike? Dati rin siyang nagpipinta, ngunit nang ipakita niya rito ang mga obra niya, wala naman itong naging interes. Dahil ba naaalala nito ang babaeng iyon sa mga painting? Hindi mo naman kailangan mag-aral ng fine arts. Ang totoo, nung una kitang makilala, mahilig ka na talagang magpinta. Yun lang naman talagang dahilan kung bakit nagustuhan ko ang mga art exhibition. Dahil yun sa'yo. Nadurog ang puso niya sa sinabi ng asawa. Kung ganoon, hindi pala dahil sa painting. Dahil iyon mismo sa isang babaeng hanggang ngayon, palihim pa rin itong minamahal. Nakakatuwa naman yan. Talagang bagay kayo. Siya nga pala, may opening gala para sa isang art exhibition sa Ayala Museum ngayong Webes. 8:00 ng gabi, baka gusto ninyong pumunta. Hindi na siya nagtagal pa sa kanyang pwesto. Huminga siya ng malalim at confident na lumakad palapit sa dining. Agad yung umagaw sa atensyon ng lahat. Nagkakasiyahan yata kayo. Pwede ba akong sumali? Tanong niya, tsaka umupo sa bakanting upuan sa tabi ni Mike. Habang nasa kabilang side naman, ang babaeng nagngangalang Grace. Amari, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Mike sa nagtitimping boses. Hindi niya ito tinapunan ng tingin. Bagkos ay nagsimula siyang kumuha ng pagkain. Oras na ng pagkain, hindi ba? Huwag mong sabihing bawal akong bumaba at kumain. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Alam ko na. Mukhang naistorbo ko yata ang loving-loving ninyong dalawa. Huwag mo kong pansinin. Ituloy nyo lang yung pag-uusap at pagiging sweet nyo sa isa't isa. Kakain lang ako pagkatapos, aakit na ulit ako sa kwarto. Malakas na nahampas ng biyanan niya ang mesa. Amari, you shameless woman! Sinong nagsabi sa'yo na bumaba at sumabay sa aming kumain? Bumalik ka sa kwarto mo ngayon din. Napatingin siya kay Mike. Hinintay niya na sana ipagtanggol siya nito kahit ngayon lang. Pero hindi. Nanatiling tikom ang bibig nito. Ma, kumalma lang kayo. Baka tumaas ang blood sugar niyo niyan. Matanda na kayo at baka atakihin kayo sa puso. At ito na ang huling araw niyo sa mundo. Anong sinabi mo? Wala ka na talagang respeto sa matanda. At saka wag mo kong matawag-tawag na mama dahil katulong ka lang rito. Teka, Mrs. Escalde. Sino ba ito? Tanong ng isa sa mga bisita. Gulat na gulat yata kayo. Pasensya na kung hindi agad ako nagpakilala. Ako si Amari Escalde, ang asawa ni Mike. Formal niyang pagpapakilala. Nabakas ang gulat sa mukha ng lahat ng naroon. What? Mike? Totoo ba ang sinabi niya? Gulat na tanong ni Grace. Bumaling ang atensyon niya sa dalawa. No, magpapaliwanag ako, okay? Mike, bakit hindi mo sabihin sa lahat kung sino talaga ako? Mariing hinawakan ni Mike ang braso niya habang nagbabanta ang mga titig. Amari, ano bang ginagawa mo? Balak mo ba akong ipahiya sa harap ng lahat? Ano namang nakakahiya sa pagsasabing asawa mo ko? Sa tingin ko, mas nakakahiya yung mga lalaking itinatanggi na may asawa na sila para magmukhang single at makapang-akit ng ibang babae. Nakakadirit, nakakasuya ang ganoong klaseng pag-uugali. Hindi lang yun kawalan ng respeto sa asawa nila, kundi malinaw na anyuri ng panluloko at pagtataksil. Tumigil ka na, Amari. Huwag mong sagarin ang pasensya ko. Marami yata ako nakikitang pamilyar na mukha rito. Mr. Del Mundo, Mr. Arnold, Mr. Lee at Mr. Wong. Kung hindi ako nagkakamali, kabilang kayo sa mga prominenteng personalidad sa business sector. At ang investment portfolio ninyo sa Nablos deal ay nagkakahalaga ng milyong-milyong piso. Bahagya siyang lumingon sa isang babae at pinagmasdan ito ng ilang sandali. At ikaw, you must be Grace. Ikaw ang ex-girlfriend at childhood sweetheart ni Mike. Tama ba? I've heard quite a lot about you. Mukhang hindi nga nagkamali ang mga kwento. Kahit ilang taon nang lumipas, ikaw pa rin ang babaeng may espesyal na lugar sa buhay niya. Napayuko ito at tila nagpapaawa ang ekspresyon. Huwag mo sanang masamain ang relasyon namin. Hindi yun ganun ka-espesyal tulad ng iniisip mo.
Bakit ko naman iisipin na special yun? Hindi naman talaga. Ang pagiging espesyal ay para sa mga taong may substance, dignidad at marunong lumugar. Sa nakikita ko kasi, wala namang ka-espesyal-espesyal sa'yo. Anong sinabi mo? Mike, iniinsulto niya ako. Agad na tumayo si Mike at hinawakan ng braso niya para pilit siyang patayuin. Don't you dare say that again. Wala kang karapatan na pagsalitaan si Grace ng ganyan. Oh, playing the hero? Mike, cut the act. Hindi ka naman talaga ganyan ka-gentleman sa mga babae. O di kaya minamamagitan na talaga sa inyo. Of course not. Bakit ba minamasama mo ang pagkakaibigan naming dalawa? You're being unreasonable. Tigilan mo nga yung pagiging silosa mo. Pabato niyang binitiwan ng tinidor tsaka siya tumayo. Nawala na ako ng ganang kumain. Aakyat na ako sa kwarto. Paalam niya at mabilis na lumakad paakyat. Sapat na ang mga narinig niya. Kung mananatili pa siya roon, baka hindi niya nakayanin. Lumipas ang ilang oras at siya'y nakatulog. Nagising lamang siya nang maramdaman ng paglubog ng kutsyon. Pagdilat niya, nakita niyang nakaupo sa tabi niya si Mike. Mag-usap tayo. Anong pakulo yung kanina? Anito sa pilit pinapakalmang boses. Bumangon siya at tumungo sa bintana. Nakabukas ng malaki ang kortina, kaya tanaw ang city light mula sa kanilang kwarto. Wala lang, gusto ko lang ipakita ang karapatan ko bilang asawa mo. Masama ba yun? Hindi mo dapat sinabi yun kay Grace. Isa sa mga executive director ang papa niya. Naisip mo man lang ba kung anong kahihiyan ang ginawa mo sa hapagkainan? Nakakahiya ba ako, Mike? Nakakahiya bang ipakilala ko sa harap ng lahat bilang asawa mo? Humarap siya sa asawa. Of course not. Asawa kita. May mga circumstances lang talaga na kailangan kong unahin bago ka. Alam mo naman ang labanan sa negosyo, hindi ba? Connection, yun ang kailangan ko at saktong naroon si Grace para tulungan ako sa negosyo. Mike, kaya ko rin gawin yun. Amari, pwede ba tama na? Ano namang magagawa mo? Nanggaling ka lang sa mahirap na pamilya. Mahirap na pamilya? Ganun ba kababa ang tingin mo sa akin? Lumapit ito at niyakap siya mula sa likod na para bang naglalambing. Agad niyang tinanggal ang mga kamay nito at lumayo. Fine, I'm sorry, okay? Pero sana naman, subukan mo ring intindihin ang sitwasyon ko. Konting tiis na lang, may malaki akong business negotiation. Kapag natuloy ang deal na to, aabot sa bilyon ang magiging valuation na to. Isang maling hakbang lang, pwedeng bumagsak ang lahat ng pinaghirapan ko. Kailangan ko ang tulong ni Grace para maisara ang kontrata. Marami siyang connection sa investors. Kapag naisara ko ang deal na to at naging successful ang acquisition, ipinapangako ko sa iyo na babawi ako. I'll make it up to you, okay? Ano bang gusto mo? Diamond jewelry? Designer bags? Sabihin mo lang, kung gusto mo ng bagong kotse, travel abroad or kahit ano, ibibigay ko sa'yo. Basta konting pasensya na lang. Hayaan mo na muna akong tapusin to. Pagkatapos ikaw naman ang uunahin ko. Napatawa siya sa sinabi nito. Kung ganoon lang kababaw ang kaligayahan niya, bakit pa siya nagpakasal? Hindi na bibili ng kahit anong material ang puot sa dibdib ko. Alam mo kung anong gusto ko? Ano yun? Magkaroon tayo ng sarili nating bahay. Amari, napag-usapan na natin to, di ba? Malulungkot si Mama kapag lumipat tayo ng bahay. Paano ako? Mama mo na lang ba palagi ang iniisip mo? Mama ko siya. Kasama ko siya simula pagkabata. Anong gusto mo? Basta ko na lamang siyang iwan? Hindi ka na dapat nagpakasal kung mas importante siya kaysa sa akin. Amari, intindihin mo naman ako. Mahal kita pero mahal ko rin si Mama. Hindi ba tayo pwedeng manirahan sa iisang bahay ng magkasama? Masaya naman tayo ng ganito ah. Mukha ba akong masaya? Kayo lang naman ang masaya eh. Araw-araw nila akong inaabuso. Isang taon na tayong kasal pero ayaw pa rin nila sa akin. Amari naman, paggugustuhan ka rin nila, konting tiis na lang. Magtitiis na naman ako? Hanggang kailan ba ako magtitiis ha? Hindi ko trabaho na maghugas ng sandamakmak na pinggan. Maglaban ng mga damit nila. Gumising sa umaga para ipagluto sila. Linisin ang naglalakihan ninyong bintana. Pakintabi ng inodoro nyo at maglampaso ng sahig. Hindi ko trabahong gawin ang lahat ng yon. Pero kulang na lang, magkandakuba ako para lang matuwa sila at matanggap nila ako. Ang tingin nila sa akin katulong. Di kaunting respeto bilang asawa mo wala. Bakit? Dahil ba nanggaling ako sa probinsya? Dahil ba tingin nila hindi ako karapat-dapat sa'yo? Intindihin mo naman si Mama. Ayaw niya lang na nasa bahay ka lang pero wala kang ginagawa. Ano naman kung utusan kanyang gumawa ng gawaing bahay? Normal lang naman yun, di ba? Trabaho yun ng babae. At isa pa, wala ka namang ibang ginagawa.
Maganda na rin yun para nakakakilos ka at na-exercise mo ang katawan mo. Napatawa siya ngunit walang saya sa mga matang tumingin dito. Paano mo gustong intindihin ko yun? At bakit sa tuwing may mali, ako na naman ang inaasahang umunawa? Ako na naman ang kailangan magtiis. Kailan naman ninyo susubukang intindihin ang nararamdaman ko? Tao lang ako, napapagod din ako, nasasaktan din ako. May hangganan din ang pagtitiis ko. Hindi ako bato na kayang saluhin ang lahat ng galit at kalupitan ninyo nang walang nararamdaman. Nung nasa probinsya pa ako, hindi man marangya ang buhay namin, mayroon naman akong kapayapaan. Nakakatulog ako ng hindi umiiyak. Nakakakain ako ng hindi kinakabahan. Nabubuhay ako ng may dignidad. Pero nang dumating ako rito, isa-isang nawala ang lahat ng yon. Dito ko naranasan ang lahat ng pang-aabuso. Sa mismong bahay na akala ko, magkakaroon ako ng masayang pamilya. Naputol siya nang bigla siyang sampalin ni Mike. Namilog ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwalang tumingin sa asawa. Sinampal mo ko? Inang huling piraso ng pagtitiis na natitira sa kanya. 1 taon, sapat na ang 1 taong pagtitiis. Anong gusto mong iparating? Na mas gusto mong bumalik sa probinsya at maghirap kaysa magkaroon ng marangyang buhay kasama mo ko? Marangyang buhay ba to para sa'yo? Mukha bang nabubuhay ako sa karangyaan? Tumigil ka na sa pagiging bulag. Ang marangyang buhay ninyo, impyerno ko. Bakit ba iniisip mo na inaalipos na ka rito? Ganoon ba kasama ang tingin mo sa pamilya ko? Hindi mo naiintindihan eh. Yung mama mo, yung kapatid mo, lahat sila ayaw sa akin. Kapag ibang babae ang babait nila, pero kapag ako na mismo na asawa mo, kulang na lang isumpa nila akong mawala sa mundong to. Wag na wag mong sisirain si mama sa harap ko. Kilala ko si mama. Hindi siya kumikilos ng walang dahilan. You probably did something to upset her. Umayos ka, Mari. Kung gusto mo ng masayang pamilya, kailangan mo munang matutunang respetuhin si mama. Bakit palagi na lang akong dapat mag-adjust, umunaw at magpakumbaba? Kapag silang may nasasabing hindi maganda, okay lang. Pero kapag ako agad ang mali. Ako agad ang may kasalanan. Ako agad ang masama. Ini-impose mo ang salitang respeto, pero ni minsan, hindi nila yun binigay sa akin. Paano ko irerespeto ang mga taong halos isumpa na ang buo kong pagkatao? At ni minsan, sa maraming pagkakataon na pwede mo akong ipagtanggol, hindi mo ginawa. Mike, bakit mo ba ako pinakasalan kung ganito lang pala? Isinuko ko ang lahat para sa'yo, sa paniniwalang magkakaroon tayo ng masayang pamilya. Pero bakit parang ako lang ang nangangarap ng ganoon? Mahal mo ba talaga ako? Pwede ba tama na? Huwag mo akong artihan. Konting paghihirap lang. Feeling mo aping-api ka na. Wala akong panahon para makinig sa mga hinaing mo. Hindi ako nag-iinarte lang, Mike. Pwede ba kahit ngayon lang, pakinggan mo naman ako? Pwede ba tumigil ka na? Naririndi na ako sa kadramahan mo. Pagod ako kaya magpahinga na tayo, pwede ba yun? Tuwing gabi na nga lang tayo nakakapag-usap dahil palagi kang wala sa umaga. Pagod ka? Samantalang noong kausap mo ang first love mo na si Grace, todong ngiti ka. Ang saya-saya mo kanina. Hindi ka ganyan kasaya kapag kasama mo ko. Okay, tapos ka na kay mama. Ngayon naman kay Grace. Kailangan mo ba talagang sirain ang lahat ng babaeng malapit sa akin, ha? Could you please stop being unreasonable? Nasasaktan nga ako eh. Nagsiselos ako. Pakiramdam ko nandito lang ako para maging katulong ninyo. Tapos narinig ko pa ang usapan ninyo nung dinner. Siniship pa kayo ng dalawa na parang hindi ako nag-e-exist. Nagbibiro lang naman sila. Wala naman yung ibang ibig sabihin. At saka bakit ka ba nakikinig sa usapan ng iba? Hindi yun biro, Mike. Alam ko ang narinig at nakita ko. Gusto nila si Grace para sa'yo. Siguro nga tama ang mama mo. Ginugulo ko lang ang buhay mo. At may babaeng mas nararapat para sa'yo. Ano kaya kung maghiwalay na lang tayo? Napapagod na rin ako eh. Pagod na akong maging katulong. Pagod na akong tiisin ang pangmamaliit nila araw-araw. At pagod na akong maging asawa mo dahil parang hindi mo naman ako asawa. Hindi ko naramdaman yun sa loob ng 1 taon na magkasama tayo. Kaya mas mabuti pa siguro, maghiwalay na lang tayo. Hiwalay? Nagpapatawa ka ba? Sa tingin mo, saan ka pupulutin kapag naghiwalay tayo? Wala kang kaibigan dito sa syudad at hindi rin kita tutulungang makabalik sa probinsya ninyo. Ni 1 sentimo, wala ka makukuha sa akin na iintindihan mo. Sasagot pa sana siya nang biglang tumunog ang cellphone ni Mike. Agad nitong inilabas ang cellphone upang tingnan kung sino ang tumatawag. Hindi sinasadyang napadako ang tingin niya sa screen. Grace, yun ang pangalan ng nag-message na nag-pop up sa notification nito. Napakagat siya sa labi para pigilan ng nagbabadyang luha. May urgent meeting sa kumpanya. Aalis muna ako at huwag mo nang ulitin ang tungkol sa pakikipaghiwalay. Hindi kita hahayaang umalis.
Mariing saad nito bago tuluyang lumabas ng silid. Naiwan siyang nakatayo roon habang mapait na napangiti. Urgent meeting na pala ngayon ng pakikipagkita kay Grace. Naiwan siyang mag-isa na masamang masama ang loob sa asawa. Ito ang pinakamalaki nilang naging away. Madalas kasi siya ang unang nagpapakumbaba at humihingi ng tawad. Pero may hangganan ng lahat. Sawa na siyang mabuhay bilang isang Mrs. Escalde. Panahon na siguro para bumalik siya sa totoong buhay na meron siya. Kinabukasan, maagang nagising si Amari. Agad siyang naligo at nagbihis ng maayos. Isinuot niyang mamahaling pulang dress at naglagay ng light makeup sa mukha niya. Ito ang unang beses na nakapag-ayos siya mula nang ikasal sila. Palagi kasi siyang nadudumihan tuwing naglilinis, kaya hindi na siya nag-abala pang mag-ayos. "Saan ka pupunta? May lakad ka ba?" Tanong ni Mike nang makasalubong niya ito pababa ng hagdan. Pareho pa rin ang suot nito kagabi. Mukhang ngayon lang ito nakauwi. "Wala, dito lang sa bahay. Wala naman akong karapatang lumabas, di ba?" Pabalang na sagot niya. Kumunot ang noo ni Mike, tila hindi ito sanay sa paraan ng pananalita niya. "Amari, walang nagsabi sa'yo na bawal kang lumabas." Napatawa siya tsaka pinag-cruise ang mga brasong hinarap ang asawa. Talaga? Bakit hindi mo tanungin ang pinakamamahal mong nanay? Sa pagkakatanda ko kasi nung kinasal tayo, may mga rules siyang binanggit sa akin. Bawal daw akong lumabas. Maliban na lang kung maiuutos sila. Sinabi niya yun? Oo, pero sure naman ako hindi ka maniniwala kaya ayos lang. Huwag mo na lang isipin. Amari, gusto ko lang na magkasundo kay ni Mama. Pero kung palagi mong minamasama ang intensyon niya, maybe that says a lot about your attitude. Tama ka, that says a lot about me attitude. Masama, bastos at mukhang pera. Yan ang ugali ko. Pwede bang ayusin mo ang tono ng pananalita mo? At saka bakit ganyan ang suot mo? Nakadress ka pa't naka-makeup. Ang kapatid at nanay mo, palaging nakaayos kahit nasa bahay lang. Tapos ako nag-ayos lang ng kaunti. Parang masama na agad ang paningin mo. Dapat ba mukha kong basahan? Tinatanong lang kita. Marami kang biniling damit para sa akin. Pero sayang naman kung hindi ko susuotin at matatambak lang sa closet. Ayan, nasagot ko na ang tanong mo, senyorito. Senyorito? Anong itinawag mo sa akin? Senyorito, hindi ba't iyan ang tawag sa mga taong pinagsisilbihan? Senyorito ka at taga-silbi mo lang ako. Amari, bakit ganyan ka nang magsalita ngayon? Dahil ba ito sa nangyari kagabi? Magluluto na ako. Sigurado kung kapag nagising ang mga senyorita at naabutan nilang hindi pa ako nakakapagluto, sampal at insulto na naman ang aabutin ko. Tinapos niya ang usapan at iniwan itong mag-isa. Dumiretso siya sa kusina at umupo lamang sa mesa habang pinapanood ang mga katulong na naghahanda ng almusal. Hindi naman niya trabaho ang magluto, kaya bakit siya tutulong? Ilang oras ang lumipas, isa-isa nang inilapag ang mga pagkain sa dining table. Maya-maya, nagising na rin ang mga senyorita. Umupo ang mga ito sa mesa kasama si Mike na mukhang nakaligo na dahil iba na ang suot at tumutulo pang basa nitong buhok. Kumpiyansa siyang naglakad papunta sa mesa at umupo sa tabi ng asawa. Agad na umarko ang kilay ng mga senyorita. Anong ginagawa mo? Sinabi ko bang umupo ka dyan? Galit na saad ng biyanan niya. Ma, pwede bang sumabay siya sa pagkain kahit ngayon lang? Pakiusap ni Mike. Ngumisi siya. Kunwaring mabait, pero hanggang salita lang naman. Wala itong ginagawa kapag sinasaktan siya. Nilagyan niya ng pagkain ng plato niya at nagsimulang kumain. Fine, pwede siyang sumabay sa atin. Pero kailangan niya muna tayong pagsilbihan. Tumayo ka dyan at lagyan mo ng sabaw ang mangkok na to. Wala ka bang kamay? Sagot niya habang patuloy na kumakain. Abat bastos ka! Sigaw ni Veronica. Hindi sinasadyang nasagi nito ang tinidor kaya nahulog yun sa sahig. Ngumiti ang babae. Tila handa ng magmaldita. Nahulog ang tinidor ko. Kunan mo ko ng bago. Sino ka ba para utusan mo ko? Kapatid ka lang naman ang asawa ko. Lalong tumaas ang tensyon sa hapagkainan. Malakas na hinampas ni Mike ang mesa at masamang tumingin sa kanya. Amari, pwede bang sumunod ka na lang? Bastos ako walang modo at hindi sumusunod. Taga-probinsya lang kasi ako. Ulila at walang pinag-aralan. Walang nagturo sa akin kung paano maging alila at katulong. Mike, turuan mo ng leksyon ng asawa mo. Dahil kung hindi, kakalad ka rin ko yan palabas ng pinto.
Banta ng biyanan niya. Dinuro niya ang matanda gamit ang tinidor. Hoy, matanda ka na at malapit ng mamaalam sa mundo. Sinasayang mong pagkakataon na sana sa ganyang edad gumagawa ka ng mabuti. Kapag namatay ka, siguradong sa impyerno ang bagsak mo. Nanlaki ang mga mata nito. Biglang bumigat ang paghinga at napakapit ito sa dibdib na para bang aatakihin sa puso. Agad na tumayo si Veronica at nag-aalalang pinakalma ang kanyang ina. Pagkatapos ay galit na bumaling ito kay Amari. Halos umusok ang ilong sa sobrang puot. Ang kapal ng mukha mo? Sino ka ba sa akala mo? Nakikitira ka lang dito kaya lumugar ka. Sunod niyang dinuro ang sister-in-law niya. At ikaw naman, wala kang silbi sa pamilyang to. Ang alam mo lang uminom magpakalasing at magpakasasa sa karangyaan ng buhay. Alam ba ng boyfriend mo na marami kang lalaking dinadala sa motel? Kayong mga taga-syudad, akala ninyo napakataas nyo. Kahit ang mga batang walang pinag-aralan, mas marunong umintindi at alam ang salitang respeto. Pero kayong mga nag-aral at nagtapos sa mamahaling paaralan, maingay lang pero makikitid ang utak. Muling malakas na hinampas ni Mike ang mesa. Amari, ano ba? Sumusobra ka na. Mag-sorry ka kay mama at sa kapatid ko ngayon din. Dahil kung hindi, magfa-file ako ng annulment ngayong oras na to at wala kang makukuha sa akin kahit ni isang kusing. Napatawa siya at muling sumubo ng pagkain bago nagsalita. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Ang aga-aga kasi, pinapairal nyo na agad ang sama ng mga ugali ninyo. Biglang hinablot ng asawa niya ang plato at marahas iyong inihagis. Hindi ka kakain hanggat hindi ka humihingi ng tawad sa kanila. Dahan-dahan siyang tumayo habang nakarehistro ang mapanuksong ngiti sa labi. Fine, kung hindi ako kakain, walang kakain. Walang pag-aalinlangan niyang binuhat ang mesa at itinumba iyon kasama ng lahat ng pagkain. Sabay-sabay na nanlaki ang mata ng mga ito. You're unbelievable! Sumusobra ka na talaga! Ginagaya ko lang naman ang nakikita ko. Hinagis mo ang plato ko, kaya hinagis ko rin ang inyo. Ah, ganun! Bigla nitong hinawakan ng kanyang kamay at kinaladkad siya palabas ng bahay. Wait! Saan mo ko dadalhin? Ano ba? Nagpupumiglas siyang makawala, ngunit hindi siya pinakawalan ni Mike. Pagdating sa harap ng gate, pabigla siya nitong binitawan. Diyan ka lang sa labas. Hindi ka papasok hanggat hindi ka nagre-reflect sa mga pagkakamali mo. Mariin itong saad bago siya iniwan. Kasunod noon ay lumabas si Veronica habang may nakaguhit na kontentong ngiti sa muka. Lumabas din ang tunay mong kulay. Ngayon, siguradong iiwan ka na ni Mike. Umikot ang mga mata ni Amari at masama itong tinarayan. Eh di iwan niya. Masasaya pa ang buhay ko kapag wala siya. Madiin niyang sambit bago ito tinalikuran at tuluyang umalis. Nang makalayo siya ng kaunti, agad niyang tinawagan si Mr. Kit, ang personal niyang assistant. Hello, Miss Amari. Sunduin mo ko sa Escalde Residence. Masusunod po, Miss Amari. Maiksi lamang ang pag-uusap nila bago namatay ang tawag. Ilang sandali lang ay may mamahaling sasakyang huminto sa harap niya. Magandang araw po, Miss Amari. Bati ng assistant nang makapasok siya sa passenger seat. Tumango lamang siya hanggang sa magsimulang umandar ang sasakyan. Miss Amari, ibig sabihin po ba nito'y babalik na kayo sa Valencia Intel Company? Basag ng assistant sa katahimikan. Bumaling ang tingin niya sa labas ng bintana at malayang pinagmasda ng mga puno't bahay na mabilis na naglalaho sa kanyang paningin. Hindi niya akalaing natiis niyang isang taon na mabuhay sa pang-alipusta ng taong pinakasalan at minahal niya. Ang alam lang ng mga ito, isa siyang babaeng taga-probinsya na mangmang at walang pinag-aralan. Tinago niya ang tunay niyang pagkatao sa loob ng 5 taon mula nang maging magkasintahan sila ni Mike hanggang sa magpakasal sila. Lingid sa kaalaman niya, kaya niya itinago ang lahat dahil palaging sinasabi ni Mike na gusto nito ang isang simpleng babae. Minahal siya nito bilang isang probinsyana. Natakot siya noon na kapag nalaman nito ang totoo, baka magbago ang tingin nito sa kanya. Ngunit mukhang nagkamali siya dahil ang pagmamahal nito hindi rin pala totoo. Babalik ako. Sigurado na po ba kayo, Miss Amari? Siyempre naman, kamusta na pala ang kumpanya? For the last 3 years, kayo mismong nagbigay ng instruction sa board na manatiling confidential ang active participation ninyo sa conglomerate. Ang official public records hanggang ngayon ay naka-state pa rin na naka-indefinite leave of absence kayo bilang chairwoman. Habang wala po kayo,
Si Attorney Villarreal at ang executive committee munang nagmamanage ng day-to-day operations under your authority. Pero yung mga board, hanggang ngayon ay patuloy na nangungulit kung kailan kayo opisyal na babalik. Napaisip si Amari tungkol sa naging buhay niya sa bahay ng mga Escalde. Nakakatawa. Sa loob ng bahay na yun, itinuring siyang walang kwenta dahil akala ng lahat isa lamang siyang ordinaryong babae. Samantalang siya ang chairwoman ng isang malaking kumpanya at inirerespeto siya ng marami. Ihanda mo ang board. Yes, chairwoman. At isa pa. Yes, ma'am. Gusto kong tanggalin ang lahat ng private investment ko na konektado sa Escalde Holdings. Bahagyang natigilan ng assistant. Miss Amari, yun po ang kumpanya ng asawa ninyo. Alam ko, tanggalin mo lahat, lalo ng mga investment na direktang konektado sa asawa ko. Miss Amari, halos 70% ng mga expansion projects ng Escalde Holdings ay kasalukuyang umaasa sa private equity funding na nagmumula sa inyong investment portfolio. Kapag tuluyan po nating inatras sa mga investment na yon, maaaring maapektuhan ng cash flow ng kumpanya. Posible ring matigil ang ilan sa kanilang mga proyekto at expansion plans. Yun ang gusto kong mangyari. Siguraduhin mong wala ni isang sentimo mula sa akin ang mananatili sa kanila. Sa loob ng 5 taon, siya ang naging susi sa paglago ng negosyo nito. Yumaman lang ito kaunti, ngunit tila napakataas na agad ng tingin nito sa sarili. Pero simula sa araw na to, ibabalik niya ito sa dating kinalalagyan. Naiintindihan ko po. Ihahanda ko ng mga dokumento para sa agarang withdrawal ng lahat ng investment at financial support. Pero kapag itinigil ang lahat ng suportang pinansyal at isinara ang mga credit line mula sa ating mga kaakibat na bangko, sobra pong maapektuhan ang daloy ng kanilang pondo. Mahihirapan silang tustusan maging ang kanilang mga kasalukuyang proyekto. Ang kumpanya ng asawa niyo ay nasa ilalim pa rin ng debt restructuring matapos ang losses na natamo nila. 2 taon na ang nakalilipas. Siguraduhing mahihirapan siyang maisalba ang kumpanya. Mahina siyang natawa, ngunit walang bahid ng saya. Hindi ba't nakakatawa? They spent years humiliating me for being poor. Samantalang kalahati ng kumpanyang ipinagmamalaki nila, pera ko ang bumuhay. Hindi agad nakasagot ang assistant dahil kahit ito man, hindi lubos maisip kung bakit nagawa ng kanilang chairwoman na magpanggap bilang simpleng babae sa loob ng 5 taon. Chairwoman, kung ayos lang pong itanong, bakit kayo nanatili doon ng ganun katagal? Napatingin si Amari sa wedding ring na suot niya. Agad niyang hinubad at tiningnan ng malaking diamond na naroon dahil minahal ko siya ng totoo. Akala ko gusto ni Mike ng babaeng normal. Someone far from corporate politics and wealth. Sagot niya tsaka hinagis ang singsing sa labas ng bintana. Wala nang kwentang singsing kung isa lang ang totoong nagmamahal. Chairwoman, alam niyo po ba kung ilang acquisition offers ang tinanggihan namin? Dahil naniniwala ang board na kayo lang ang may kakayahang humawak ng expansion plans. Alam ng lahat na kayo pa rin ang haligi ng kumpanya. Naiintindihan ko, kaya ngayon, aayusin ko ang iniwan ko at mas palalakasin pa yon. Kumpiyansa niyang turan, mumiti lang ang assistant niya bilang tugon. Sa pagkakataong to, hindi na siya babalik bilang api-apihang asawa. Hindi na bilang babaeng minaliit at inaalipusta. Babalik siya bilang chairwoman ng isang imperyo at sa pagkakataong to, babawiin niya ang lahat ng ibinigay niya. Pagkarating sa kumpanya, agad siyang binati ng mga empleyado. Bakas ang tuwa sa mukha ng mga ito. Ilang taon din siyang nawala. Pagdating sa opisina, excited siyang naupo sa swivel chair. Namiss niyang upuang yon. Ang bawat sulok ng kanyang opisina, ang mga patong-patong na dokumento at ang tanawing makikita mula sa malawak na glass wall. Ipinagpalit niya ang lahat para magkaroon ng simple at masayang pamilya. Ngunit sa bandang huli, ito pa rin ang kanyang binalikan. Ito lamang ang tumanggap sa kanya at naging tahanang nabigo niyang matagpuan noon. Tama, dito siya nababagay. Sinuri ni Amari ang mga dokumentong nakatambak sa kanyang mesa at isa-isang nilagdaan ang mga kontratang naghihintay ng kanyang pag-aproba. Nakipag-ugnayan din siya sa ilang pangunahing investors at business partners upang talakayin ang kasalukuyang estado ng kanilang mga investment at mga proyektong nakabinbin sa kumpanya. Sa loob lamang ng ilang oras, nagawa niya ng maayos ang mga mahalagang usaping nangangailangan ng kanyang atensyon. Laking ginhawa niya nang mapagtantong nanatiling matatag ang operasyon ng kumpanya kahit sa matagal niyang pagkawala. Ilang sandali lang
ay nagtipon na ang lahat ng board members para sa isang meeting. Personal niyang inihayag ang kanyang pagbabalik. Naging malugod ang pagtanggap ng mga ito sa kanya. Naging maayos ang lahat sa araw na iyon. Hanggang sa nakatanggap siya ng mensahe mula kay Mike na pinapauwi siya. Sa totoo lang ayaw na niyang bumalik doon. Ngunit hindi pa siya nakakabawi sa lahat ng pambabastos na ginawa sa kanya. Hindi siya aalis nang hindi gumaganti. Ihatid mo ako sa Escalde Residence. Utos niya sa kanyang assistant bago sumakay sa kotse. Babalik pa rin po kayo roon, Miss Amari. Akala ko po ba gusto niyo na siyang iwan? Sisirain ko muna ang pundasyon ng pamilya nila. At sa pagkatapos nun, tatawagan ulit kita para sunduin mo ko. Sige po, Miss Amari. Ihatid ko na po kayo. Tumango lamang siya bilang sagot habang pinapaandar ng assistant ang sasakyan. Ilang sandali lang, huminto ito sa tapat ng gate. Bumaba siya at pumasok sa loob. Nasa pinto pa lamang siya nang salubungin siya ng asawa niyang bakas ang matinding galit sa muka. Saan ka galing? Pinalayas mo ko, di ba? Tapos tatanungin mo ko kung saan ako nang galing? Amari, tinatanong kita ng maayos. Kaya sagutin mo rin ako ng maayos. Saan ka galing? Pumunta ako sa mall. Kumain sa isang fine dining restaurant. Lumabas lang ako para ilibre ang sarili ko. Deserve ko naman yon, di ba? What? Ikaw lang mag-isa? Wala kang kasama? Oo, ako lang mag-isa. Pero saan ka naman kumuha ng pera? Wala ka namang dalang bag nang pinaalis kita rito. Dala ko ang cellphone ko. Kahit papaano naman ay may laman yon. Saan naman ang galing ang pera mo, Amari? Wala naman akong binibigay na pera sa'yo. Binenta ko ang wedding ring natin. Wala naman yung kwenta. Pagkasabi nun, tinalikuran niya ito. Anong sinabi mo? Amari, kinakausap kita. Huwag mo akong talikuran. Bigla nitong hinawakan ng kamay niya at itinaas yun. Nang makitang wala roon ng singsing, ay mas lalong tumindi ang galit sa mukha nito. Paano mo nagawang ibenta ang wedding ring natin? Sa lahat ng pwede mong ibenta, yun pa talaga? Hindi mo man lang naisip ang mararamdaman ko? Muli niya itong hinarap. Kasunod nun, isang malakas na sampalang dumapo sa pisngi nito. Tumagilid ang mukha nito. Nanatili itong ganoon habang bakas ang matinding pagkabigla sa ekspresyon. Ang kapal ng mukha mo? Ni minsan ba, naisip mo ang nararamdaman ko? Bakit ganyan ka? Lumalaban ka na ngayon. Hindi ka na nakikinig. Ano bang nangyari sa'yo? Dahil pa rin ba ito sa nangyari kagabi? Hindi lang ito dahil sa isang gabing binastos at kinutya ko ng paulit-ulit. Dahil ito sa isang taon na tiniis ko ang lahat ng pang-aabuso ng magulang at kapatid mo. Dahil ito sa isang taon na naging sunod-sunuran at bulag-bulagan ka. Simula ngayon, kung paano niyo ako tratuhin, ganoon rin ang itatrato ko sa inyo. Puno ng puot ang bawat mga salitang binitiwan niya bago tinalikuran at umakyat sa kanyang silid. Pagdating doon ay agad siyang naligo. Paulit-ulit niyang kinuskos ang kanyang sarili. Ngayon lang siya nakaramdam ng matinding pandidiri. Ganito pala, kapag tuluyan ang nawala ang pagmamahal, na kahit makita, mahawakan, o kahit huminga sa parehong lugar na kasama ito, pakiramdam niya higit pa ito sa nabubulok na basura. Nakakadiri, nakakasuka. Paano niya nagawang magtiis ng ganun katagal? Napaiyak siya habang iniisip ang mga taon na sinayang niya para lamang makasama ang lalaking yun. Love is poison. At sa wakas, nagsimula na siyang gumaling mula sa laso na minsan niyang tinawag na pag-ibig. Tinapos niya ang pagligot na tulog na. Kinabukasan, tanghali na nang magising siya. Nakakapagtaka na walang biyanan na paulit-ulit na kumakatok sa pinto ng kanyang silid upang siya ay gisingin. Humihikab siyang bumaba ng hagdan at napansin na tila napakatahimik ng buong bahay. Manang? Manang? Nasaan po ang lahat? Ma'am, hindi po ba nasabi sa inyo? Umalis po sina Sir Mike, Madam at si Miss Veronica. Kasama rin po nila si Grace. Magbabakasyon raw po sila sa isang resort. Agad siyang napakunot noo. Ngunit ilang sandali lang, napalitan din iyon ng isang ngisi. Ganun ba? Wala silang nasabi sa akin. Sige, bumalik ka na po sa trabaho ninyo. Tumango ang katulong at umalis. Samantala nagtungo siya sa kusina upang magtimpla ng kape. Sa wakas, may isang araw din na magkakaroon ng katahimikan ng kanyang paligid. Matapos magtimpla, naupo siya sa sala habang nag-i-scroll sa kanyang Facebook. Hindi sinasadyang napadaan sa kanyang feed ang isang post ni Mike, isang family picture. Nandoon ang kanyang biyanan, si Veronica, si Mike at syempre, hindi mawawala ang paborito nilang si Grace.
Kasunod noon ay isa pang litrato ni na Mike at Grace habang nakaupo sa isang picnic blanket sa tabing dagat. Pareho silang nakasuot ng swimwear at nakangiti sa picture. Bahagya siyang natawa hanggang sa biglang lumitaw ang pangalan ni Mike sa screen ng kanyang cellphone. Tumatawag ito. Sinagot niya ang tawag habang nakarehistro ang isang ngiti sa kanyang labi. Amari, galit ka pa rin ba? Hindi ako galit. I'm impressed. Impressed? Saan naman? Nai-impress ako na nagawa mo pa akong tawagan habang kasama mo ang kabit mo. Kabit? Ang tinutukoy mo ba'y si Grace? Amari, magkababata lang kami. Nag-family vacation kayo kasama si Grace. Ex-girlfriend mo siya, hindi ba? First love mo. Childhood sweetheart mo. Kung sasabihin mo magkababata lang kayo, hindi yan ang iisipin ng ibang tao. Mas iisipin nilang siya ang asawa mo at hindi ako. Fine, I'm sorry. Biglaan lang talagang vacation na to. Nagiya kasi ang pamilya ni Grace at matagal nang magkaibigan ng mga pamilya namin. Kaya hindi ko na natanggihan. Hindi ko na rin nasabi sa'yo dahil tulog ka pa at nagmamadali na sina mama. Pag uwi ko, babawi ako, okay? Pupunta tayo sa resort na gusto mo. Tayong dalawa lang. Sige, ayos yan. Sa ngayon, magpakasaya muna kayo ng kabit mo. I-enjoy mong masasayang araw na may privilege ka pang mag-relax. Pagkatapos sabihin yon, agad niyang pinatay ang tawag. Tahimik siyang sumisimsim ng kape. Makalipas ang ilang minuto, tumayo siya at nagtungo sa silid ng kanyang biyenan habang may dalang gunting. Hindi naman kasi mahilig mag-lock ng mga kwarto ang mother-in-law at sister-in-law niya. Dahil gusto ng mga ito na oras-oras, nililinis ng mga katulong ang bawat sulok ng kwarto para hindi dapuan ng alikabok. Isa-isa niyang ginupit ang mga mamahaling damit at handbag ng biyenan. Sunod niyang pinasok ang silid ni Veronica at ganoon din ang ginawa niya. Ang huli ay ang silid nila ni Mike. Walang pag-aalin lang ang pinagpuputol niya ang mga branded nitong damit. Pinunit niya ang ilang mahalagang dokumento at pinagbabasag ang mga tropeyong nakadisplay sa estante. Kung tutuusin, hindi naman ito makukuha ang karamihan sa mga yun kung hindi dahil sa tulong ng kanyang kumpanya. Lahat ng mahalagang bagay na maaari niyang sirain, hindi niya pinalampas. Ni katiting na pagsisisi wala siyang naramdaman. Sa halip, nanatili ang ngisi sa kanyang mga labi. Para siyang isang tao ngayon pa lamang nakawala sa matagal na pagkakakulong. Pagkatapos noon, nakaramdam siya ng gaan sa kanyang dibdib. Panahon na upang umalis. Kinuha niya ang kanyang maleta at maingat na inimpake ang kanyang mga gamit. Hindi na siya maaari pang manatili pa roon. Kapag nakabalik si Mike at nalaman ang ginawa niya, tiyak na hindi nito iyon palalampasin. Matapos mag-impake, ay bumaba siya ng hagdan habang hinihila ang kanyang maleta. Miss Amari, saan po kayo pupunta? Bakit po may dala kayong maleta? Nagtatakang tanong ng katulong. Aalis na ako. Pero mahigpit pong bili ni Sir Mike na huwag kayong payagang umalis. Wala siyang karapatang pigilan ako. No one gets to order me around. Tapos na ang kasal namin. Hindi ako nagpakasal para maging katulong at bilanggo. Sabihin mo sa kanya pagbalik niya na wala na siyang asawa. May diin niyang turan bago tumalikod at diretsong lumabas ng bahay. Pagkalabas, ay agad niyang inilabas ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang assistant. Sunduin mo ako sa Recalde Residence. Masusunod po, Miss Amari. Ilang minuto lamang ang lumipas, ay may isang mamahaling sasakyan na huminto sa kanyang harapan. Pagkasakay niya, agad siyang nagsalita. Ihatid mo ako sa private villa ko. Masusunod po. Ang private villa na yon ay personal niyang binili noon para sana sa kanilang mag-asawa. Plano niya itong ibigay bilang sorpresa sa araw na ilalantad niya ang kanyang tunay na pagkatao. Ngunit hindi na iyon mangyayari. Hindi deserve ni Mike kahit isang sentimo mula sa kanyang yaman. 10 taon na rin ang lumipas mula nang ipamana sa kanya ng kanyang adoptive mother ang buong kumpanya. Walang iba kundi si Riz Valencia, ang nag-iisang anak ng isa sa pinakamakapangyarihang business tycoon sa bansa. Una silang nagkita sa Makati, noong panahong nasa pangangalaga pa siya ng isang abusadong pamilya. Nagkataon na naroon si Riz upang bumili ng ilang lupain para sa isang proyekto. Nang makita nito ang kalagayan niya, hindi ito nagatubiling siya'y tulungan. Kalaunan ay legal siyang inampon bilang nag-iisang anak nito. Pinag-aral siya nito. Binigyan ng magandang buhay at itinuring na tunay na pamilya. Ngunit hindi niya inakala na makalipas lamang ang ilang taon, mawawala rin ito dahil sa malubhang karamdaman.
Bilang nag-iisang tagapagmana, lahat ng ari-arian at negosyo nito ay napunta sa kanya. Sa loob ng maraming taon, nanatiling lihim ang kanyang pagkakakilanlan bilang chairwoman ng kumpanya. Noon ay wala pa siyang sapat na kumpiyansa upang pamunuan ang impyernong iniwan nito. At isa rin sa pinakamalaking pagkakamali niya ang pagtalikod sa kanyang posisyon para sa isang lalaking hindi naman pala karapat-dapat. Ngunit sa pagkakataong to'y iba na. Hindi na siya ang dating amari. Sigurado na siya sa sarili. At higit sa lahat, mayroon na siyang sapat na lakas upang ipagmalaki na siya ang chairwoman ng Valencia Group Holdings. Pag-uwi niya sa villa, agad siyang nagbabad sa bathtub habang pinapatugtog ang malamyos na musika mula sa sound system. Ilang sandali lang, biglang tumunog ang cellphone niyang naiwan sa kama. Mabagal siyang tumayo mula sa bathtub at nagsuot ng bathrobe. Pinatuyo niya ang buhok gamit ang tuwalya, tsaka kinuha ang cellphone sa kama at dumiretso sa sofa bago sinagot yun. Nasaan ka? Pagbalik namin, sira-sira ng mga gamit namin sa kwarto. Ang sabi ni Nani Jang, ikaw daw ang may gawa. Totoo ba? Galit na sigaw ni Mike mula sa kabilang linya. Ako nga. Surprise. Nasisiraan ka na ba? Talagang sinasagad mo ang pasensya ko. Umuwi ka na rito ngayon din at harapin mo ang kasalanan mo. May sarili akong bahay, kaya hindi na ako uuwi. Anong sabi mo? Amari, asawa kita, kaya dito ka uuwi. Yung bahay mo, masyadong maliit. Sa sobrang liit, hindi na kasya para sa mga sungay niyong tatlo. Paano mo nagagawang sabihin yan? Kapag ipinagpatuloy mo ang ganyang ugali, talagang tapos na tayo. Sa tingin mo ba, maiba kang mapupuntahan maliban dito sa bahay ko? Kakarampot na pera lang ang meron ka. Kapag namulubi ka, hindi kita tutulungan. Kaya hanggat binibigyan pa kita ng pagkakataon, bumalik ka na rito ngayon din. Huwag kang masyadong mayabang. Sino ka ba sa akala mo? CEO ka lang naman ng isang maliit na kumpanya. Anong akala mo sa sarili mo? Napakataas mo? Amari, bawiin mo ang sinabi mo. Ang taong nagmamataas, madali lang ibagsak. Bakit ka ba nagkakaganyan? Sumusobra ka na talaga. Asawa mo ko pero kung kausapin mo ko parang wala na akong kwenta sa'yo. Asawa pa rin ba ang tingin mo sa akin? May respeto ka pa ba kahit kaunti? Ako na ngang nagpapakumbaba. Bumalik ka na rito ngayon din at pag-usapan natin to ng maayos. Kung magsalita ka parang ikaw pang nabiktima. Kapag umuwi ako dyan, ilang sampal kaya ang aabutin ko? Wala ka talagang pinagkaiba sa nanay mo. Birds of a feather flock together, eka nga. Bakit si mama na naman ang pinupunteriya mo? Bakit ba palagi mo na lang siyang sinisiraan? Gusto mo ba talagang masira ang relasyon naming mag-ina? Mama ko siya, hindi kung sino lang. Saan ba nagsimula ang lahat ng to? Hindi ba dahil sa mama mo? Bago tayo ikasal, naglatag siya ng mga rules na hindi makatarungan. Dapat daw, ang asawang babae ang gagawa ng lahat ng gawaing bahay. Sa kanya dapat mapupunta ang sweldo mo para raw maipon at magamit sa mga importanteng bagay. Dapat pagsilbihan ko ang mga in-laws ko. Bawal magsuot ng mga damit na masyadong revealing. Bawal makipagkita, makipag-text o makipag-usap sa kahit sinong lalaki. Lalo na kung hindi kilala ng pamilya mo. Marami pa siyang ipinagbabawal. Hindi ko na matandaan ng iba. At ikaw, sumang-ayon ka lang sa lahat ng yon. Wala kang ginawa dahil isa kang mabuting anak na sunod-sunuran sa mama mo. Mama's boy ka nga talaga tulad ng sabi nila. Hindi ko alam kung bakit pinili ko pa rin magpakasal noon sa'yo. Akala ko kapag kasal na tayo, ay bubukod tayo at hindi ka magiging sunod-sunuran sa mama mo. Nagkamali ako. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ko ang pakasalan ka, Mike. Nagsisisi ako nagpakasal ako sa isang tulad mo. Yung mga rules na yun, ginawa lang niya para sa ikabubuti ko. Gusto lang niya na maging mabuti kang asawa at hindi ako lolokohin. Wala ako nakikitang mali ron. Pero kung minamasama mo yun, baka tama si mama. Baka niloloko mo nga ako. Sino ba sa atin ang manloloko? Alam mo sa sarili mo na hindi ako yun. Minamasama mo na naman ba ang relasyon ko kay Grace? Wala akong binabanggit na pangalan pero siya agad ang naisip mo. Wala nang kwenta pang makipag-usap sa'yo. Hintayin mo ang ipapadala kong agreement para sa annulment natin. Uulitin ko. Tapos na tayo. Pagkatapos niya ng usapan, tsaka niya agad na pinatay ang tawag. Nagbihis na siya ng pantulog at dumiretso sa kama. Ngayon na lang ulit siya nakatulog nang may payapa sa dibdib. Kinabukasan, agad na kumalat sa media ang balita tungkol sa pagbagsak ng market value ng Escalde Corporation. Isa itong malaking dagok na posibleng mauwi sa pagkalugi ng kumpanya kung hindi maaaksyonan agad. Samantala,
Nakipagkita naman si Amari sa isang malaking investor upang pag-usapan ng isang mahalagang proyekto. Malaki ang magiging puhunan nito sa kumpanya at siguradong mas lalo pang lalago ang kanilang market share kapag naaprubahan ng magkabilang panig ang kasunduan. Matapos ang matagumpay na meeting, kapwa may ngiti sa labi ang dalawa habang nagkakamayan. Pagkatapos noon, nagpahatid na siya sa kumpanya. Pagdating niya roon, sinalubong siya ng kanyang assistant habang naglalakad siya papunta sa kanyang opisina. Miss Amari, nasa waiting area po si Mr. Mike Escalde. Nagre-request po siyang makausap kayo. Tungkol daw po yun sa funding na bigla ninyong ipinahinto. Ayon sa kanya, may maganda raw siyang alok na hindi niyo matatanggihan. Napatawa siya nang marinig ang pangalan ng lalaki. Sige, paghintayin mo siya ng 3 oras doon. Huwag ninyo siyang bibigyan ng kahit anong inumin. Hayaan niyo siyang mapagod sa kakahintay. Masusunod po, Miss Amari. Pagkasabi noon, umalis na ang kanyang assistant. Pumasok si Amari sa kanyang opisina at inayos ang mga dokumentong nakapatong sa kanyang mesa. Nakatambak ang mahalagang files na kailangan niyang repasuhin at pirmahan. Inilaan niya ang buong umaga sa pag-aasikaso ng mga papeles. Makalipas ang ilang oras, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Lumipas na ang itinakdang 3 oras. Hindi na siya nagulat nang makita si Mike na pumasok sa loob. Sa halip, si Mike ang halatang nabigla nang siya'y makita. Amari, anong ginagawa mo rito? Hindi ka pwedeng basta-bastang pumasok sa opisina ng chairwoman. Pwede kong pumasok at umupo sa swivel chair niya. May magagawa ka? Agad na nagsalubong ang kilay nito sa galit. Nababalo ka na ba? Kapag dumating siya at naabutan kang nakaupo dyan, siguradong lagot ka. Paano kung sabihin ko sa iyo na ako ang chairwoman? At sinong maniniwala sa iyo? You're just a country bumpkin. Wala kang alam sa negosyo. Hindi ba't nandito ka dahil may business proposal kang gustong ialok? Well, I'm here. Ipakita mo na kung ano yun. Mayroon ka lang 5 minuto para kumbinsihin ako. Wala akong panahon para sakyan ang kalokohan mo. Umalis ka dyan ngayon din. Well then, kung yan ang gusto mo. Tumayo si Amari at pinagpag ang manggas ng kanyang blazer. Binigyan na kita ng pagkakataon, pero sinayang mo na naman. Sinadya niyang mabangga ang balikat ni Mike habang naglalakad papunta sa pintuan. Paglabas niya, ay eksaktong dumating ang kanyang assistant na tila may nais sabihin. Palayasin mo na ang lalaking yan sa opisina ko. Masusunod po, Miss Amari. Agad itong yumuko at nagtungo sa loob ng opisina. Pagkatapos ng araw na yon, agad siyang nagpahanda ng isang engrandeng party para sa kanyang opisyal na pagpapakilala bilang chairwoman ng Valencia Group Holdings. Nagpadala siya ng mga imbitasyon sa mga kilalang business tycoon, investors, shareholders at business partners ng kumpanya. Pinaghandaan niya ang lahat. Mula sa masasarap na pagkain hanggang sa dekorasyon ng venue. Siniguro niyang magiging kahanga-hanga at hindi malilimutan ang buong pagdiriwang. Kinabukasan, araw na ng engranding party. Nakasuot siya ng isang napakagandang pulang evening gown na lalong nagpatingkad sa kanyang kagandahan at elegante niyang tindig. Nag-hire siya ng isang professional glam team upang ayusin ang kanyang buhok at make-up. Makalipas ang ilang oras, nagtungo na siya sa venue kasama ang kanyang assistant. Ang grand ballroom ng Monarch Hotel ay nagliliwanag sa ilalim ng nagagandahang crystal chandeliers. Agad niyang nakilala ang ilan sa mga panauhing naroon. Mga executives, shareholders, investors at media personalities ang nag-uusap-usap habang marahang tumutugtog ang classical music sa paligid. Ang gabing yon ay hindi lamang para sa kanyang pagpapakilala bilang chairwoman. Ipinagdiriwang din ang 15 anibersaryo ng Valencia Group Holdings mula nang itayo ito. Nakahanda na po ang lahat, Miss Amari. Maya-maya lamang tatawagin na po kayo upang opisyal na ipakilala bilang chairwoman ng Valencia Group. Ngayon pa lang po ibinabati ko na kayo. Ngumiti ang kanyang assistant. Ngumiti rin si Amari at kumuha ng isang baso ng wine mula sa dumaang waiter. Salamat, hindi mangyayari to kung wala ang pagsisikap ng lahat ng empleyado ng Valencia Group. Ang tagumpay ko, tagumpay nating lahat. Nag-cheers silang dalawa bago sabay na humigop ng wine. Well, naagaw ang kanyang atensyon nang may babaeng lumapit sa kanya. Familiar ang mukha nito. Mas lalo siyang nagulat nang makita ang lalaking kasama nito, si Mike. Paano nakapasok ang lalaking iyon dito? Amari, anong ginagawa mo rito?
Bilib din talaga ako sa lakas ng loob mo. Talagang umabot ka pa sa puntong susundan mo ko rito para sirain ang reputasyon ko. Napatingin si Amari sa babaeng kasama nito. Marahil ito na si Grace, ang babaeng madalas banggitin ng pamilya ni Mike, ang babaeng nakita niyang katabi ni Mike nung nag-dinner ito sa kanilang bahay. Hindi ko alam kung saan mo nakuha ang ideyang sinisiraan kita. Mas dapat yata ako magtanong kung paano ka nakapasok dito. Aba, kino-question mo pa kung paano ko nakapasok dito? Natural, dahil nakatanggap ako ng invitation. Mataas ang katayuan ko sa mundo ng negosyo. Malamang kilala ko ng misteryosong chairwoman ng Valencia Group. Napatingin si Amari sa kanyang assistant. Agad naman itong naintindihan ang nais niyang iparating. Kasama po ang Escalde Corporation sa mga kumpanyang pinadalhan ng imbitasyon. Ganun ba? Sige, naiintindihan ko. Muli niyang hinarap si Mike na may nakapaskil pa ring mayabang ng ngiti sa muka. Ikaw pala si Amari? Nakangiting tanong ni Grace habang mahigpit na nakakapit sa braso ni Mike. Asawa ka ni Mike, tama ba? Hindi na, naghiwalay na kami. Teka, bakit naman? Dahil ba sa akin? Amari, wag mo sanang masamain ang relasyon namin. Matalik na magkaibigan lang kami, hindi ba Mike? Tama, kababata ko siya. Ikaw lang naman ang palaging nagbibigay ng mali siya sa relasyon namin. Ang pagiging selosa mo ang sumira sa pagsasama natin. Wala na akong pakialam sa relasyon ninyo. Naghiwalay na tayo, kaya bahala na kayo kung ano mang gusto nyong gawin. Aba, seryoso ka talagang makikipaghiwalay? Nasisiraan ka na ba? Hinayaan lang kitang umalis ng bahay para lumamig ang sitwasyon. Hindi ibig sabihin noon, maghiwalay na tayo. Sa akin ka pa rin uuwi. Naiintindihan mo ba? Hindi mo ko hinayaan dahil kusa akong umalis. At hindi yun dahil gusto ko. Ikaw mismo nagtulak sa akin palayo, Mike. Lahat ng ito dahil sa kagagawan mo. Kaya wala ka nang magagawa pa. Nasa proseso na ang annulment natin. Magkita na lang tayo sa korte. Sumusobra ka na talaga. Una, sinasagot-sagot mo si mama at ang kapatid ko. Pangalawa, sinira mong mga gamit namin sa kwarto. Pangatlo, pumasok ka sa opisina ng chairwoman ng walang pahintulot. At ngayon nandito ka para gumawa ng eksena? Ang dami mo ng kasalanan sa akin, pero handa pa rin kitang tanggapin sa bahay. Tapos sasabihin mo makikipaghiwalay ka? Napatawa si Amari habang nakatingin sa namumulang muka ng lalaki. Baka naman kasi may iba ka ng lalaki, kaya gusto mo nang makipaghiwalay. Singit ni Grace. Hindi kaya yung matandang lalaking nasa tabi mo ang kabit mo? Ano? Agad na sumama ang tingin ni Mike kay Amari. Totoo ba yun, Amari? Utu-utu ka talaga kahit kailan. Kahit anong sabihin o ipaliwanag ko, hindi ka naman nakikinig. Kung hindi mo siya kabit, sino siya? Assistant ko. Nakita mo na siya sa Valencia Company. Siya ang kumausap sa'yo habang hinihintay mo ang chairwoman. Ano? Nakalimutan mo na agad? Ano? Assistant siya? Nagpapatawa ka ba? Paano ka magkakaroon ng assistant? Isa ka lang namang country bumpkin. Oo nga, ano naman ang susunod mong sasabihin na isa kang chairwoman? Pasaring nasabi ni Grace habang natatawa. Tama si Grace, Amari. Hindi naman masamang mangarap. Pero ang ganoong kataas na posisyon, kahit kumayod ka pa ng ilang ulit, ni isang maliit na negosyo hindi mo kayang higitan. Masyadong imposible ang gusto mo. Imposible yon para sa'yo, pero yon ang realidad ko. Amari, gumising ka na sa katotohanan. Isa ka lang country bumpkin, housewife, katulong, taga-silbi sa isang tahanan. Yun lang ang pagkakakilala namin sa'yo. Kumuha si Grace ng wine mula sa isang waiter at lumapit ng kaunti sa kanya. Alam mo, para magising ka sa katotohanan, mag-cheers na lang tayo. Here, sigurado kung hindi ka pa nakakatikim ng ganito kamahal na alak. Umakto nitong iniaabot ang wine sa kanya. Ngunit agad niyang napansin ang balak ni Grace. Nagkunwari itong nawalan ng balanse. Mabilis siyang umiwas. Dahil doon, tuluyan itong nawalan ng balanse at bumagsak patungo sa isang mesa na may nakapatong na mga wine glass. Nagkabagsakan ng mga wine glass at kumalat ang pulang alak sa sahig. Napadapa ito sa gitna ng ballroom. Agad na napalingon ng mga tao sa kanilang direksyon. Tila napako si Grace sa kinatatayuan dahil sa matinding kahihiyan. Mabilis na lumapit si Mike at saka ito inalalayan. Napaaga yata ang paglampaso mo ng sahig, Grace. Nagsisimula pa lang ang party, hindi pa oras para maglinis. Mike, tinulak niya ako. Paninisi ni Grace habang namumuo ang luha sa mga mata. Agad na tumalim ang tingin ni Mike sa kanya. Amari, mag-sorry ka. Sa pagkakataong to,
Hindi ko na palalampasin ang ginawa mo. Sa isang iglap, binigyan niya si Mike ng isang malakas na sampal. Natigil ang lahat. Sinampal mo ko? Ang lakas ng loob mo. Ngumiti lamang siya. Kumuha siya ng panibagong baso ng wine mula sa dumaang waiter. At bago pa man makapag-react ang dalawa, sabay niyang isinaboy ang laman nito sa mukha ni na Grace at Mike. Napasinghap ang mga taong nakasaksi. Hindi ako natutuwa sa pagsulpot ninyo sa party ko. Pero huwag kayong mag-alala. Mag-enjoy lang kayo dahil may mas malaki pa akong pasabog. Kumurba ang kanyang labi sa isang makahulugang ngiti. Bye! Iniwan niyang dalawa na basang-basa ng alak at puno ng kahihiyan. Pumunta siya sa gilid ng stage. Napansin niyang paakit na sa entablado si Mr. Villarreal, isa sa mga founding directors ng kumpanya. Ito ang nakuhang MC para sa gabing to. Umikot ang paningin nito sa buong ballroom bago huminto sa kanya. Ngumiti ito at bahagyang tumango bilang paggalang. Ngumiti rin si Amara bilang tugon. Pagkatapos ay ibinaling ni Mr. Villarreal ang kanyang atensyon sa mga panauhin at itinaas ang mikropono. Ladies and gentlemen, agad na natahimik ang buong ballroom. Ikinagagalak ko at taus-pusong pinasasalamatan ang inyong pagdalo sa Valencia Group's Annual Chairman's Gala, kasabay ng pagdiriwang ng anibersaryo ng ating kumpanya. Ngunit higit pa roon, may isa pa tayong mahalagang dahilan ng pagtitipon ngayong gabi. Sa loob ng 8 taon, nanatiling lihim ang pagkakakilanlan ng chairwoman ng Valencia Group sa kabila ng patuloy na paglago ng kumpanya at pagpapalawak nito sa larangan ng real estate, aviation, banking at international logistics. Biglang nagliwanag ang malaking LED screen sa likuran nito. Lumabas dito ang mga larawan ng matatayog na skyscrapers, private terminals, luxury hotels at malalaking corporate acquisitions na naisakatuparan sa ilalim ng pamumuno ng misteryosong chairwoman. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, higit na nadoble ang market valuation ng kumpanya. Lumawak ang ating foreign partnership at matagumpay na nakapasok ang Valencia Group sa pandaigdigang merkado. At ngayong gabi, matapos ang mahabang panahon ng paghihintay, makikilala na natin ang babaeng nasa likod ng tagumpay ng Valencia Group. Agad na naging abala ang mga media personnel. Nag-angat ng mga kamera ang mga reporters. Bumilis ang bulungan ng mga panauhin. Maraming kumalat na haka-haka tungkol sa kanyang pagkatao. May ilan na naniniwalang isa siyang matandang negosyanteng naninirahan sa ibang bansa. May iba namang naniniwalang isa lamang siyang proxy ng isang makapangyarihang political family. Ngunit walang sino man ang nakahula ng katotohanan. Isa lamang siyang probinsyanang inampon ng isang mayamang donya. Nag-aral siya, nagsumikap, at lahat ng mayroon siya ngayon hindi basta ibinigay lamang sa kanya. Pinaghirapan niyang bawat tagumpay. Pinatunayan niyang karapat-dapat siya sa posisyong kanyang kinatatayuan. Maya-maya ay tumapat sa kanya ang spotlight. Humakbang siya papunta sa hagdan ng entablado. Sa bawat hakbang niya ay tila sumusunod ang mata ng lahat. Kumikinang ang kanyang pulang gown na nababalutan ng mga diamante. No way! Siya yun, napakabata pa niya, imposible. Bulungan ng mga panauhin. Mga ginoo at ginang, ikinararangal kong ipakilala ang chairwoman ng Valencia Group, Amari Valencia. Biglang nagliwanag ang buong ballroom sa sunod-sunod na pag-flash ng mga kamera. Pinasa ni Mr. Villarreal ang mikropono sa kanya, tsaka ito gumilid para ibigay sa kanya ang buong atensyon. Kumpiyansa siyang tumayo sa gitna ng entablado. Good evening everyone. Ngumiti siya sa mga taong nakatingin sa kanya. Alam kong marami sa inyong naglaan ng mahabang panahon upang alamin kung sino talaga ako. At sa tingin ko ngayong gabi, matatapos na rin ang paghahanap ninyo. Noong akuin ko ang Valencia Group 10 taon na ang nakalipas, ang kumpanya'y nalulunod sa problema, unstable investments, internal conflicts, at mga tiwaling executives. Bago ko naisipang isapubliko ang aking pagkakakilanlan, isa lamang ang aking layunin. Ang gawing matatag, makapangyarihan at hindi matitinag ang kumpanyang to. Isang kumpanyang walang sino man ang basta-bastang makakasira. At ngayon, the Valencia Group has secured its position in both local and international markets. Agad na umalingaw-ngaw ang malakas na palakpakan. Umakyat ang kanyang assistant at tiniyabot sa kanyang isang baso ng wine. Itinaas niya iyon. Ikinagagala ko ang inyong pagdalo ngayong gabi. Umaasa akong mas lalo pang lalagot titibay hindi lamang ang ating samahan, kundi pati ang Valencia Group.
Cheers! Sabay-sabay na itinaas ng mga panauhin ang kanilang wine glass. At sa gitna ng malakas na palakpakan at paghanga ng lahat, tuluyan nang naipakilala sa buong mundo ang tunay na pagkakakilanlan ng babaeng nasa likod ng Valencia Group, Amari Valencia. Matapos ang programa, bumaba na siya mula sa entablado. Agad siyang sinalubong ng mga business tycoon, investors at executives na nais siyang makilala at makipagkamayan. Isa-isa niya silang binati habang pinag-uusapan ng mga oportunidad sa negosyo at mga posibleng partnership. Nakatingin lamang siya sa kanila ng may magaan ng ngiti. Magiliw na tinatanggap ang mga papuri at kalmadong sinasagot ang kanilang mga tanong hanggang sa bumaling ang kanyang paningin kay Mike. Hindi makapaniwala ang tingin nito. Ito ang lalaking minahal niya. Pero ang parehong lalaking minaliit siya. Ang parehong lalaking naniwala na isa lamang siyang asawa na dapat manatili sa bahay. Ngayon ay isa lamang itong panauhin na nakaupo sa gitna ng karamihan. Samantala siya nakatayo sa tuktok ng tagumpay bilang isa sa pinakamayamang babae sa bansa. Lumipas sa mga araw, naging usap-usapan sa buong bansa ang nangyari noong gabing yun. Naging mainit itong paksa sa social media at iba't ibang pahayagan at business magazines. Hindi rin siya nawala ng mga proyekto at pagpupulong dahil sa sunod-sunod na mga kumpanyang nagnanais makipag-partnership sa Valencia Group. Kasabay nito, umusad na rin ang legal na proseso ng paghihiwalay nila ni Mike. Matapos ang ilang buwang pagdinig, pagsusuri ng mga ebidensya at testimonya ng mga saksi, tuluyan ang natapos ang kaso sa korte. Napatunayan ang paulit-ulit na pagtataksil ni Mike, pati na rin ang iba pang paglabag nito sa kanilang kasal. Sa pamamagitan ng mga dokumento, financial records at legal agreements na kanilang nilagdaan noon, malino na naipakita kung alin sa mga ari-arian ng pagmamay-ari niya bago pa man sila ikasal at alin ang mga naipundar nila bilang mag-asawa. Dahil dito, naipatupad ang patas at legal na paghahati ng mga ari-arian. Sa huli, ipinagkaloob ng korte ang annulment na matagal nang hinihintay ni Amari. Nang araw na yon, para bang tuluyan ng naputol ang mabigat na tanikalang matagal niya ng pasan. Wala nang apelyidong nag-uugnay sa kanya kay Mike. Wala nang pamilyang patuloy na mang-aapi at mamiminsala sa kanyang pagkatao. At higit sa lahat, wala nang lalaking paulit-ulit na sisira sa kanyang dignidad at kapayapaan. Samantala, lalong lumala ang sitwasyon ng pamilya ni Mike. Matapos lumabas sa publiko ang mga ebidensya ng kanyang pagtataksil, sunod-sunod na umatras ang kanilang mga investors at business partners. Ang mga kumpanyang dating handang makipagtransaksyon sa kanila ay isa-isang nagkansela ng mga kontrata upang maiwasang madawit sa negatibong publisidad. Maging ang mga taong dating sumusuporta sa kanilang pamilya, nagsimula ng lumayo. Araw-araw, binabahan ng batikos ang kanilang social media accounts. Hindi rin nakatulong ang katotohanang malaking bahagi ng kanilang dating tagumpay ay nakadepende sa mga koneksyon, impluensya at kapital na dinala ni Amari sa kanilang negosyo. Nang mawala siya, isa-isang lumitaw ang mga problemang matagal nang natatakpan ng kanyang kakayahan at suporta. Nagkaroon ng mga utang na hindi nabayaran. May mga proyektong natigil, may mga investor na nagsampa ng kaso dahil sa paglabag sa mga kontrata. Hanggang sa dumating ang araw na tuluyang nang nagsara ang ilan sa kanilang mga kumpanya. Ang pamilyang dating mayabang at naniniwalang hindi sila kayang galawin ng sinuman ay ngayoy abala sa pagsalba sa mga natitira nilang ari-arian. At habang unti-unting bumabagsak ang mundo ni Mike, si Amari naman ay tahimik na nakatayo sa harap ng floor-to-ceiling window ng kanyang penthouse office. Pinagmamasdan niyang kumikislap na ilaw ng lungsod sa ibaba. Wala siyang naramdamang saya sa pagbagsak ng kanyang dating asawa. Wala ring paghihiganti, wala ring galit. Ang nararamdaman lamang niya'y kapayapaan. Dahil sa wakas, matapos ng lahat ng sakit, panloloko, pangmamaliit, at pang-aabusong pinagdaanan niya, malaya na siya. Malaya mula sa isang maling pag-ibig. Malaya mula sa mga taong walang ginawa, kundi yurakan ng kanyang pagkatao. Malaya mula sa nakaraan. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, ang buhay niya muli nang umiikot hindi para sa ibang tao, kundi para na sa kanyang sarili. Sa pagkakataong to, siya naman ang pipili ng direksyon ng kanyang buhay. At ano man ang naghihintay sa hinaharap, haharapin niya iyon ng taas noo. Bilang si Amari Valencia,
Hindi bilang asawa ng kung sino, hindi bilang manugang ng kung sino, kundi bilang isang babaeng natutong piliin ang sarili niyang kaligayahan.